Good morning po sa inyong lahat. Nais ko pong hingin ang inyong ilang minuto upang sama-sama po nating bulayin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng Psalms chapter 86 verse 11. Sabi po ron, "Teach me your way, O Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart that I may fear your name." Isa po ito sa aking mga paboritong talata sa Bible na kung saan ang sumulat po ay si Haring David. At yung kataga na pumukaw po ng aking pansin ay yung kataga pong undivided heart o hindi nahahating puso o buong puso. Sabi nga po marahil si Haring David po na bilang isang hari ay maraming bagay yung pwede pong pumukaw ng kanyang atensyon o mag-alis ng kanyang atensyon o ng kanyang puso papalayo po sa Panginoon. Sabi po ron, there's power, nandyan yung kapangyarihan, there's wealth, yung kayamanan, at yung fame o yung katanyagan. Na sabi nga po, meron po ang isang hari. Pero ang magandang bagay po ron ay ang kanyang naging panalangin pa rin ay Panginoon, bigyan mo ako ng isang puso na para sa iyo lamang, an undivided heart, upang masunod ko at magkaroon ako ng banal na takot sa iyo. Ganon din po sa ating pong mga buhay. Hindi po porket tayo ay hindi hari ay exempted na po tayo. Lalo na po sa panahon po ngayon, sabi nga po napakarami na pong bagay ang pwede pong mag-alis ng ating puso papalayo po sa Panginoon. Dahil sabi nga po rin, yung puso po natin ay madaling malinlang. Gaya po ng sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, "The heart is deceitful." Kaya pinababantayan po sa atin ito ng Panginoon. Sa Proverbs 4 verse 28, above all else, sabi po rin, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Nais po ng Panginoon na bantayan natin yung ating mga puso. Na kung ano na ba yung nilalaman ng puso natin. Ang Panginoon pa rin ba yung laman ng ating pong mga puso at kaisipan. Kaya ito po yung naging panalangin po ni Haring David. Na Lord, bigyan mo ako ng undivided heart. Bigyan mo ko ng puso na para sa iyo lamang. Pero dumating po yung pagkakataon na kung saan, sabi nga po ron, si Haring David, na tao rin lamang po na katulad natin, ay nagkaroon rin po ng pagkakamali o nagkasala din po sa harapan ng Panginoon at yung kanyang puso ay natuon sa iba. Nung minsan po siya ay naglakad sa bubungan ng kanyang kaharian, ay sabi po ron, natuon yung kanyang puso doon sa isang babae. Pero ang magandang bagay po ron, nung siya po ay nirebuke ng propeta po ng Panginoon, ng lingkod ng Diyos, siya po ay nagpaturo at nagpa-rebuke. Yung kanyang puso ay nagpaturo at nagpasiyasat sa Panginoon. Na kung saan doon niya po nasulat yung Psalms 51 na sinasabi niya po, "Create in me a pure heart, create in me a clean heart, O God." At ganun din po sa atin. Tayo po ay nasa proseso pa rin. Tayo po ay, yung puso natin ay naaagaw pa rin ng mga bagay po dito sa sanlibutan. Pero nawa po, kagaya ng panalangin ni Haring David, ito po yung maging sigaw ng ating puso. Let this be the cry out of our hearts to have an undivided heart before the Lord. Magpaturo po tayo sa Panginoon. Hingin po natin sa Panginoon, Lord, gusto ko yung puso ko para sa iyo lamang. Kaya nga po marahil, pag naririnig po natin o yung nababasa po natin palagi, lagi sinasabi, love the Lord with all your heart. Heart lagi po yung unang binabanggit. Yung puso po lagi yung unang binabanggit. Kaya nawa po sa atin din, pahalagahan po natin yung puso natin na maibigay po natin sa Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon. At yung magandang bagay po rito, pag tayo po itinuruan ng Diyos, ang galing nga po sabi po ron, yung pagtuturo sa atin ng Panginoon, binabasag niya yung puso natin. Binabasag niya muli yung puso natin. Ginagawa niyang contrite, ginagawa niyang broken yung ating mga puso. Nang sa gayon, mamold po ulit ito at maging buo at maging undivided para po sa ating Panginoon. Nawa po, lalo na sa panahon ngayon na kung saan sobrang delikado na po ng panahon, hindi po natin pwedeng sabihin na, ay, ang tao na yan, pastor yan, ay, ang tao na yan, lingkod yan ng Diyos. Kahit po sabi po rin sa huling mga panahon, even yung mga hinirang ay malilin lang. Pero nawa po, hindi po natin pwedeng masabi anong mangyari sa atin, pero nawa po, yung buhay po ng bawat isa sa atin, maging panalangin na Panginoon yung puso ko, maging para sa iyo lamang. Hayaan mo na magkaroon ako ng undivided heart para sa iyo lamang, O Diyos. Sa bawat araw ng aking buhay. Samahan po tayo ng Panginoon sa bawat paglakad po natin. Hingin po natin yung kanyang pagsama at patuloy po tayong magpaturo sa Panginoon, sa leading ng kanyang banal na Espiritu Santo sa atin sa bawat araw po na ating buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at patuloy po na maranasan po natin yung pagsama at pag-ibig ng Diyos sa bawat araw.